Sumailalim na sa inquest ang 6 na dayuhan at isang Pinoy na inaresto sa isang island resort sa Subic dahil sa hinihinalang paniniktik. Nakitaan ng mga larawan ng mga barko ng Amerika at Pilipinas ang mga gadget na na-recover sa kanila. Nakatutok si Oscar Oida. Iniharap sa media kanina ang 5 Chinese, isang Cambodian at isang Pinoy na naaresto ng NBI Cybercrime Division sa isang island resort sa Subic Bay nitong March 19. Nakuhanan sila ng mga gadget na may kuha sa mga US naval vessel at iba pang barko sa lugar at pinaniniwalaang nagsasagawa sila ng paniniktik. We recovered a piece of paper written in Chinese. And when translated, ito po, nakalagay po dito yung date, time, and yung barko na lumabas at pumasok po sa Subic Bay Port. Meron din umanong kuha sa mga joint activity ng ating armed forces. Meron po mga resupply mission doon. Ito po yung mga surveillance photos na recover po natin. So makikita po natin meron pong mga kargamento po na tinatransport going inside po doon sa military base natin. Ang ikinababahala pa ng NBI, labas-masok sa bansa ang mga naaresto. This is very disturbing. This is getting very alarming to all of us. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority para imbestigahan ang Chinese corporation na umuupa ngayon sa island resort. And for the possible cancellation ng contract nitong Chinese corporation over this territory, dahil nga po itong territory na to, itong island na to may be exploited as a vantage point for ISR operations. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga foreign national. Ayon naman sa Pinoy na kasama nila. Driver lang. Ano ka naman ikaw ng driver nila? May ka doon? Ano ka nakatagal ng driver? Sumailalim na mga suspects sa inquest proceeding at naharap sa paglabag sa espionage law at iba pang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tinanggihan ng liderato ng Senado ang hiling ng House Impeachment Prosecutors. Napadalhan si Vice President Sara Duterte ng summons para pasagutin siya sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tinanggap na ng Office of the Vice President ang kopya ng mosyon ng House Impeachment Prosecutors sa Senado na humihiling na padala ng bise ng summons. Pero tinanggihan na ni Senate President Chis Escudero ang hiling na yan na layong pasagutin ng bise sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ani Escudero, maaari lang itong gawin kapag nakasesyon ng Senado na sa Hunyo pa mangyayari. I will not do anything that is illegal unless a special session is called, which I doubt. Kapag may session ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng Articles of Impeachment. I-convene ang impeachment court. Taliwas ito sa matagal nang iginigiit ng ilang impeachment prosecutors. Session is needed during legislative function of the Senate, but session is not needed when it comes to impeachment function of the Senate. Katwiran ni Escudero, hindi labis ang tagal ng paghihintay ng pagdinig, sabay sabing ganito rin sa iba tulad sa ICC. Wala namang recess ang ICC, pero in-schedule nila yung pagdinig ng September. Sabi ko, yung trial magsisimula ng July, pero yung preliminaries, mga pre-trial procedures, gagawin yan sa Hunyo. May recess pa kami nung lagay na yun. So kung susuriin mo, reasonable yung panahong yun. Habang hinihintayan, tuloy ang paghahanda ng mga impeachment prosecutor. Bagamat todo na ang paghahanda ng House Impeachment Prosecutors, may mga bagay pa rin silang kailangang pagdesisyonan. Gaya ng sino ang maglalahad ng argumento sa kada article of impeachment at kung daragdagan pa ba nila ang witnesses na humarap na sa mga pagdinig ng Kamara. May mga private prosecutor na ring tumutulong sa House Prosecution Panel pero hindi pa sila formal na pinapangalanan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang makakasama natin ngayong midweek chikahan,
si Kapuso Morning Sunshine at ang gumaganap na Elsie sa Lolong, si Shaira Diaz. Shaira! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! Pampamilya ang bagong offering ng GMA Afternoon Prime na pagbibidahan for the first time ng buong Legaspi family. While looking forward na maipakita ang talent nila as a family, nag-open up din si Mavi tungkol sa nomination ng kanyang girlfriend na si Ashley Ortega sa nalalapit na eviction night ng PBB Celebrity Collab Edition. Pakichika kay Aubrey Carampel. Napanood na natin sila as fun host sa Kapuso Talk Show na Sarap Diba? But this time, mapapanood soon ang buong Legaspi family sa isa na namang drama series sa Afternoon Prime na Hating Kapatid. First time namin na iiyak as a family. Yung talang sabi ko nga opposite kasi in real life, alam mo yung magaang lang, tawanan lang, kulitan. Ito, yung talagang, yung puro mga iyakan, confrontations, which is, it's going to be challenging for all of us. Ito. Minsan lang naka-eksena ni Carmina ang kanyang kambal sa abot kamay na pangarap. Habang first time naman ito para kay Zoren. Wala na raw awkwardness sa pagitan nila sa set dahil open sila sa mga anak. Napagbulay-bulayan ko na yan, parang hindi naman. Dahil napag-isip-isipan ko na hindi kasi, you know, as they age, yung naging teenager sila, naging open kami sa isa't isa. Sina Mavi at Cassie naman magkahalong kaba at excitement daw ang nararamdaman. I'm very excited and I'm curious din kung paano kaya ang working dynamics namin. May kaba ako, more on excitement kasi I believe in our work, kumbaga our craft bilang as a family and also the craft ng bawat isa. So I'm very excited to show the netizens, the viewers, what we're capable of. Mixed emotions din si Mavi sa nalalapit na eviction night na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, lalo at nominated ang kanyang girlfriend na si Ashley Ortega. Siyempre, besides Ashley and Michael, I'm very close to each and every one of them. I wish I could save all of them, pero again, in the end of the day, this is the thrill of Pinoy Big Brother, you know, to win the hearts of the netizens and siyempre also to win the hearts of the housemates. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Kumala si Senadora Amy Marcos sa senatorial slate na ine-endorso ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Matapos paimbestigahan ni Senadora Amy Marcos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga punang hindi na binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid sa mga senatorial candidate ng administrasyon. Ngayon, opisyal nag-withdraw si Senador Marcos sa admin slate na alyansa para sa bagong Pilipinas. Sabi ng senadora, may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa mga paninindigan at prinsipyo niya. Kaya hindi na niya magagawang mangampanya kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Mananatili aniya siyang independent. Sabi ng senadora, sa mga susunod na araw niya babanggitin ang mga hakbang ng administrasyon na salungat sa kanyang prinsipyo. Sabi naman ni Alyansa Campaign Manager Navotas Representative Toby Chanco, iginagalang namin at nirerespeto ang desisyon ni Senadora Amy Marcos and we wish her luck in her campaign. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Hindi na magiging bahagi ng review ng Senate Accounts Committee ang anumang anomalya sa konstruksyon ng new Senate building kung meron. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Alan Peter Cayetano, pagamat sisilipin ng review ang dahilan ng mga delay, hindi raw maglalagay ng konklusyon kung nagkaroon nga ng anomalya. Sa halip, tututukan ng review ang pagtiyak na matatapos ang gusali sa target na first quarter ng 2027. Sa ngayon, pangunahing binabantayan ang pagpapababa sa construction cost ng naturang gusali. Pinabulaanan ng PNP ang alegasyon ni Senador Bato de la Rosa na inalis kamakailan ng kanyang security escort sa Davao. Inalis na po yan noon pa pong January 13. Pursuan nga po dito sa COMELEC resolution bilang pagsunod doon sa protocol pagdating po sa availment po ng security detail. So hindi po totoo yung kumakalat na balita na ngayon lamang po yan inalis.
Ayon sa PNP, walang aprobadong Certificate of Authority o exemption sa COMELEC ang dalawang security personnel ni De La Rosa sa Davao, kaya ito binawi. 4 lang daw ang nabigyan ng exemption na tatagal hanggang June 11, 2025. Kung susundin nga raw ang nakasaad sa COMELEC Resolution 11067, 2 protective security personnel lamang ang maximum na security detail na dapat ibigay ng PNP ngayong election period. Pero nakadepende raw yan sa magiging assessment ng COMELEC kung madaragdagan. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, handa ang Office of the Surgeon at Arms ng Senado na magbigay ng karagdagang proteksyon kay De La Rosa sakaling kailanganin niya ito.